The station with the best music. Mula sa pinakamaksyong stasyon sa Philippine Army, 11.5 The Torch FM. Okay dito. To my fellow Filipinos, today face the very grave threat of the novel coronavirus. Tuloy-tuloy ito, no? May mga tropa pa tayong naka-standby sa Fort Bonifacio at sa mga iba't ibang kampo na areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19. The same setup ang ating pinapatupad. I might declare martial law. Alam naman po namin na talagang bawal lumabas. Kailangan po nating maghigpit. I-totally lockdown kasi maraming pasaway rin dito. Kawawa naman yung talagang walang-wala. Oras na Simo. Isang oras ng balitaan at talakayang sumasalamin sa kaganapang civil-military operations. Maghahatid ng katotohanan, kapayapaan, pagkakaisa, hatid ng hukbong katihan ng bansa. Oras na Simo. Kasama si Major Jeffrey Molina. Oras na Simo. Dito lang sa 11.5 The Torch FM. Okay dito. Okay, magandang umaga mga minamahal na kasimo. Ngayon po ay 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, May 20, araw ng Miyerkules. At naimbadibigat kada kayo amin sa mga kasimo natin ng mga Ilocano, mayap aabak sa mga kasimong Kapampangan. At para naman sa ating mga kasimo ng mga Cebuano, maayong buntag at maupay nga aga aton nga tanan, anaton mga kasimo nga waray-waray. At sa mga kasimot kaibigan natin sa Marawi City, no, particular sa Mindanao State University, Mapia Kapipita. Marahay na aga sa ating mga kasimot, mga kaibigang Bicolano at sa mga nanonood at nakikinig sa bansang Hapon. Ohayo gozaimasu. Ayan. Boy sangtot lang para naman sa mga Vietnamese. Ayan. At sa mga Thai na mga naging kaibigan din natin doon, ano, Sawadi Tonchaw ka. At sa Baal Kairi, sa mga taga Saudi Arabia. At good morning mga minamahal na kaibigan sa Estados Unidos, particular doon sa aking kumparing si Darnell, no? Si Darnell sa Texas at sa aking pamilya, no, foster family ko sa Maryland. Ang Chetty family, si Brother Mike at si Sister Maria. At of course, kay Sheila Powell. Yan, pareho po yung sa lugar sa Maryland. Ha? At magandang umaga sa lahat ng mga kababayan ko, mga kasamaan kong mga Tagalog, ano, diyan sa Southern Tagalog, lalo-lalo na sa Rizal, sa Antipolo City. At maging sa lahat na nakatutok sa ating programang Orasisimo dito sa 11.5 The Torch FM. Samahan niyo po ang inyong lingkod, si Major Jeffrey Molina, para sa isang oras na balitaan at talakayan. Tayo rin po ay mapapanood via simulcast at Facebook page ng Civil Military Operations Philippine Army. At pagbati sa lahat ng mga alumni, yan, sa mga alumni ng Civil Military Operations School, mga warrior diplomats at mga CMO professional sa iba't ibang panig ng bansa na abalang-abala, lalong higit na abala ngayon, ano, dahil nga sa umiiral na pandemic, hindi lamang sa ating bansa kundi sa lahat ng sulok ng daigdig. Well, ang programang Orasisimo ay isang oras po na balitaan at talakayan ng mga paksa sa loob at labas ng Civil Military Operations Regiment at ng CMO School, higit lalo sa mga paksang may kinalaman sa civil military operation. Okay? Well, ang ating pong programang Orasisimo ay mapapakinggan at mapapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alright? So bago tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, inaaniyahan ko po ang lahat na damayan po ang inyong lingkod para sa maikling panalangin. Well, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, purihin ka, sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon Lord God, na ikaw ang dahilan kung bakit nagpapatuloy kami sa araw-araw naming gawain. Ikaw, Lord, ang dahilan upang magkaroon kami, Lord, ng passion, Panginoon Lord God, upang nang makapaghatid, Panginoon, ng mga informasyon sa amin pong mga taga-subaybay, sa amin pong mga tagapakinig at mga tagapanood, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa pagbibigay ng panibagong araw na ito. Ang isang oras pong ito ay napakalaking halaga
Napakalaking bagay, Panginoon Lord God, sa mga taong uhaw, Panginoon Lord God, sa impormasyon, lalong-lalo na, Panginoon Lord God, na marami pong umiiral ng mga fake news. Hindi lamang po dito sa mga mainstream, Panginoon Lord God, kundi lalong-lalo na sa social media. Kaya Ama, dalangin namin, Lord, na ikaw po ang manguna sa programang ito. Basbasan niyo po, Panginoon Lord God, ang mga equipment, no, ang signal, Panginoon Lord God, na magtatapo ng informasyon upang maging malinaw, Panginoon Lord God, ang reception sa mga recipient ng information. At kayo po, Panginoon Lord God, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, sapagkat naniniwala kami na saan mang 2 o 3 taong nagkatitipon sa inyong pangalan ay narito ka sa kalagitnaan. At we claim that you are in the midst of us, kayo po, Lord, na maging direktor upang maging maayos ang programa. At dalangin din namin, Ama, na kayo po, Lord, na mag-protect sa lahat ng mga kasama namin sundalo na nasa frontline ngayon, sa mga nagbabantay ng kapayapaan sa mga malalayong kanayunan. Ilayo niyo, Lord, sila sa mga plano ng kalaban na kapahamakan. At ingatan, Panginoon Lord God, ang aming pamilya, nang sa gayon, Panginoon, kami po ay makafocus sa mga tungkulin na nayata sa amin. Ingatan niyo po, Panginoon Lord God, ang lahat po ng mga namumuno, ang presidente, ang lahat po ng mga senador, congressmen, at lahat ng mga may mga responsibilidad upang pangalagaan ang kanilang mga nasakupan sa mga commanders, Panginoon Lord God. You provide them with wisdom, knowledge, and understanding para maitaguyod nila, Panginoon Lord God, ang kanilang mga misyon, ng aming mga misyon ng maayos. Patawad, Panginoon Lord God, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang aming samod dalangin na may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. This is 11.5 The Torch FM. Okay dito. Okay, ganap na pong 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang orasisimo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Major Jeff Rex Molina, ang Commandant po ng Civil Military Operations School. At para po sa unang bahagi ng ating palatuntunan ay bibigyan daan natin ng ilang mga balitang nanguna sa ating talaan. Ang mga balita ngayong araw, isang teroristang NPA patay sa engkwentro sa Surigao del Sur. Presidential Security Group na may COVID-19, di bahagi ng close-in security ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mataas na leader ng teroristang NPA sa Central Luzon, nadakip sa Zambales. At isang courier, nadakip at mga supply ng pagkain para sa mga teroristang NPA na kumpiska ng mga tropa ng pamahalaan. At sa detalye ng ating mga balita, isang teroristang NPA patay sa engkwentro sa Surigao Sur. Isang teroristang NPA ang napaulat na namatay sa nangyaring engkwentro sa laban sa mga tropa ng 36 Infantry Battalion, Kamakalawa, sa Sitio Kiskis, Barangay Siagaw, San Miguel, Surigao del Sur. Mahigit umano sa 30 pinaniniwalaang mga teroristang NPA na nasa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee na pinamumunuan ng isang alias Salem. Ang naturang engkwentro ay nagtagal ng 40 minuto. Kasunod nga nito, nagsitakas ang naturang mga terorista patungong iba't ibang direksyon habang naiwan naman ng isang patay nilang kasamahan, 2 AK-47 rifles, 2 improvised explosive devices, iba pang gamit pandigma at mga medical supplies. Duty rin natuklasan ng tropa ang pinagkukutaan ng mga teroristang NPA na tinatayang mga paglalaman ng 40 katao. Wala namang nasaktan sa panig ng pamahalaan na patuloy pa rin tinutugi sa mga nagsitakas ng mga terorista upang tuluyang mahinto ang karahasang ginagawa nila sa mga mamamayan. Presidential Security Group na may COVID-19, di bahagi ng close-in security ni Pangulong Duterte. Inumpirma ng Presidential Security Group na 160 ang sa kanilang mga membro ay nagpositibo sa isinagawang rapid test para sa coronavirus disease, habang isa lang ang kumpirmado sa confirmatory test, bagamat nakarecover na ito. Ayon kay PSG Commander Colonel Jesus Durante III, ang screening ay isinagawa simula noong Marso. Git ni Durante, ang Davao-based PSG member na nagpositibo sa confirmatory test
ay hindi bahagi ng close-in security detail ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. Sinabi naman ng PSA Commander na ang kanyang pulisiya ay kapag may history ng COVID ang isang miyembro nila ay hindi ito maaring ma-detail bilang close-in. Sa ngayon, nakabalik na ng duty ang naturang PSG member. Mataas na lider ng teroristang NPA sa Central Luzon, natakip sa Zambales. Isa umanong mataas na pinuno ng Communist Terrorist Group na NPA na kumikilos sa gitnang bahagi ng Luzon ang arestado noong nakaraang araw sa bayan ng Masinloc, Zambales. Kinilala ni Police Colonel Rogelio Piñones Jr., Provincial Director ng Zambales Police Provincial Office, ang sospek na si Darlene Jane Mon na nagtatago sa alias na Daya, Jean, CJ at Sinag. Si Mon ay residente ng Sitio Mandaloy, Barangay Taltal, Masinloc. Ayon pa kay Piñones, si Mon ay naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police Regional Intelligence Unit, Zambales Provincial Police Force at Masinloc Police Station. Si Mon ay nakatala bilang numero 1 most wanted sa Zambales at top 10 most wanted sa Central Luzon. Base na rin sa intelligence reports ng kapulisan, si Mon ay aktibong miyembro ng teroristang NPA at kumikilos bilang medic at supply officer ng Alvarez Peralta Terrorist Group, Zambales Platoon. Ang suspect ay naaresto sa pisa ng warrant of arrest na ibinaba ng Regional Trial Court Branch 71 sa Iba, Zambales para sa patong-patong na kasong kriminal, 2 counts of murder at arson. Pinalaan din ni Piñones ang mga teroristang NPA na ang kapulisan ay patuloy na magmamatsyag laban sa sino mang sisira sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad, lalo na sa panahon ng krisis sa COVID-19. Kasalukuyan, ang NPA nakatala sa United States, European Union, United Kingdom, Australia, Canada at New Zealand bilang isang terrorist organization. At isang courier nadakip at mga supply ng pagkain para sa mga teroristang NPA. Nakumpiska naman ng mga tropa ng pamahalaan ang mga pagkain. Matapos ang naganap na engkwentro na nadakip ng mga tropa ng 71st Infantry Battalion ang isang NPA courier sa barangay Tibagon, Pantukan, Davao de Oro kahapon ng hapon. Nakumpiska din dito ang mga pagkain para sana sa mga membro ng mga teroristang NPA. Kinilala ang courier na si John Madrano, 30 taong gulang at residente ng Barangay Libudon, Mabini, Davao de Oro. Si Madrano ay dula na isang motorsiklo at bitbit ang 10 kilong bigas, 2 kilong asukal, 2 pakete ng sigarilyo, 10 instant noodles at 3 pakete ng kape. Aniya ang inutusan lamang siya umano ng isang alias Roy Mantos para isang alias Roy o Mantos para bumili ng naturang pagkain. Itinuro din ni Madrano ang lugar kung saan nakatago ang 6 na container ng bigas na sanang paglalapagan niya ng mga bitbit na pagkain. Duda naman ng mga miyembro ng 71st Infantry Battalion na binili ang mga pagkain bitbit ni Madrano. Ang mga pagkain umano ay produkto ng pananakot at pangingikil sa mga mamamayan sa kalapit na barangay. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Sunny Gonzales, Commanding Officer ng naturang batalyon, magpapatuloy umano ang pagtugis sa mga teroristang NPA hanggat hindi mabubuwag ang hanay ng mga ito na nagpapahirap sa mga mamamayan. Nanawagan naman siya sa mga mamamayan na patuloy na suporta ng adhikay ng 71st Infantry Battalion. Ang laban umano ng insurhensiya hindi lamang laban ng mga kasundaluhan at kapulisan, bagkus malaki ang ambag ng mga mamamayan para sa mga ito. At ang mga balitang tinampok ngayong araw, isang teroristang NPA patay sa engkwentro sa Surigao Sur. PSG na may COVID-19, di bahagi ng close-in security ni Pangulong Duterte. Mataas na lider ng teroristang NPA sa Central Luzon, nadakip sa Zambales. At isang courier nadakip at mga supply ng pagkain para sa mga teroristang NPA na kumpiska ng mga tropa ng pamahalaan. At yan nga mga kasimo ang mga balitang itinampok ngayong umaga. Magbabalik pa po ang orasisimo pagkalipas ng isang awitin.
Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kay sarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapay. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Okay, 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. May 20, araw po ng Miyerkules at nagbabalik po ang ating programang Oras na Simo para sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Dito pa rin po sa 101.5 The Torch FM at sa simulcast po tayo napapanood sa Facebook page ng Civil Military Operations School ng Philippine Army. At sa mga katutune in po, no, ito nga po si Major Jeffrey Molina at ito po ang programang Oras na Simo. Isang oras ng balitaan at talakayan at samahan niyo po ako hanggang alas 9 ngayong umaga. And of course, patuloy ko kayong inaanyayahan na mag-message po sa atin pong mag-thread po sa ilalim po ng live streaming na ito. Ibahagi niyo po ang inyong mga impormasyon na meron kayo para maibahagi natin sa mas maraming nanonood. Okay? So bago tayo dumako sa ating ikalawang bahagi, basahin muna natin yung mga pagbati at i-recognize natin yung mga kasimo natin na kasama nating bumabangon sa umaga para dito sa ating programa. Okay, number 1 sa listahan si Kiana Ambay na nasa Quezon City at siya ay bumabati ng good morning sa atin. At ganun din good morning sa inyo at ingat lagi sa saan man kayo. Narito rin sa ating ngayon kasama kapiling natin si Madam Gila Dalumpines magandang umaga Sir Idol, sabi niya. Of course magandang umaga rin po sa inyo Madam. At suki ito ng mga programa dito kapatid ko si Priscilla Gadjano Molina. Yan. Good morning Kuya Rex, sabi niya, God bless. And of course, God bless sa inyo. Ingatan mo diyan yung nag-iisa naming precious diyan, okay? Si Eagle Vinsigno, no? Ang masugid na kasapi ng NCR RCDG ROTC class noong 2001 sa Laknib. Ayan. Sabi niya, good morning po, God bless. And God bless din sa mga membro ng Salaknib, lalo-lalo na yung mga kaklase namin na nasa ibayong dagat.
kina Bok Eric Panso, no? Kila Melchor, yan. Special mention yung mga kaklase namin na talagang nagsusumikap sa ibayong dagat. Okay, ingat kayo diyan mga Bok, no? Sana magkaroon tayo ng magkakita-kita sa mga susunod na araw. Of course, kay Chris De Leon na nasa GHU ngayon. Magandang umaga. Okay, sa akin kaklase na si Ronilo Albacete. Good morning, sir. Sabi niya, good morning, sir. Major Jeffrex Molina. God bless, sir. Pa-shout out naman, sir, sa mga tropang Atlas sa Bungeros. Ayan. Ang pagbatid kong yan ay galing kay Sir Ronilo Albacete sa Antipolo City. Mabuhay ang salaknib. Sabi yan ni Igel Vin Signo. Yan. Good morning po at God bless din Kiana Ambay. Kay Madam Rem Regalado Baswang Molina. Good morning po sir. Sabi niya, yes ma'am, magandang umaga din po sa inyo. Ang aking kapatid sa pananampalataya kay Sister Joan Ramos Nalog ay nanonood muli, no? Sa Antipolo. No, ang alam nyo itong si Sister Joan Ramos no, nung diyan sa Antipolo nung buhay pa yung lumang palengke, no? Ang sasarap ng mga kakanin ng mga tinda niya. Kaya tuwing umuwi ako galing ng deployment ko dati sa Samar, bago ko didiretso sa bahay namin dumadaan muna ako sa tindahan ni Sister Joan para bumili ng makakanin. Yan, para may pangpasalubong ko sa mga kapatid ko saka sa aking may bahay. Yan. Si Sister Joan. God bless ka. God bless sister. Si Marcus Dominic ay nanonood din. Sir JJ Tayamen, magandang umaga po sir. Thank you for watching. Yan. Si Ma'am V. Acor, no? Good morning po. Watching from Taiwan. Isa pong masugid na at bayaning OFW, no? Kababayan natin na nasa Taiwan ngayon. Lagi po tayo mag-iingat, lalong-lalo na sa mga nasa ibayong dagat. Kaya Bahalag Batiig Nawong ay magandang umaga na ngayon ay kasalukuyan din nanonood sa aking pinsan na si Emily Gamit. Magandang umaga insan, Emily, na nanonood I think sa Antipolo City, galing Antipolo City. Kay Aya Rubelo, magandang umaga. Kay Mira C, good morning din sa iyo. Yan. Sabi ni Emily, good morning kuya. Shout out naman diyan, of course, no? Sa kay Jingjing, sa aking uncle na si kuya ni Uncle Patring, kay Pablo, at saka kay Auntie Shirley. Yan. Lagi kayo mag-iingat at pagpalain naman kayo ng Panginoon. Magbati mula kay Mila Mansano Umipig Avila. Sabi niya, good morning sir. Watching from Kuwait. Ayan, ang lalayo ng ating nararating, ano? Kay Ma'am She Butards. Sabi niya, good morning po sir. Watching from Ginyangan, Quezon. Ayan. Si Giovanni Estacio Dobas. Sabi niya, good morning po sir Jeff. Good morning sir Jeff. God bless you. And of course, God bless you more. Ayan. Pa-shout out po kay Mama Reggie. Nakasama po namin ngayon. Ayan, ang aming panganay, no? Si Ate Reggie, no? Sayang hindi ako naka-join sa kanilang video call nung nakaraan. Medyo na-busy tayo mga kasimo. Yan. Ang aming panganay na napakasipag na susuungin ang mga bundok-bundok na mga pagsubok, no, para lang maitaguyod na pang-araw-araw na pangailangan. Okay? Joricel Bariwan Santos is also watching with us. Yan. Kay Gabriel Doming, si Bogart. Yan, Bogart from Samar with Love. Yan. God bless din sa iyo, Bogart. Yan, si Gabriel Domendo Abang. Sabi rin ni Jorcel Bariwan Santos, good morning sir. Watching from Tabak Division, Sir Idol. Yan, mga kasapin ng SOCMED Class 2 ng 2019. Yan. Yung mga magagaling na mga miyembro ng SOCMED. Kay Ate Mel Mamalaya, yan, yung mga institusyon ng CMO School at saka ng CMO Regiment, no? Magandang umaga po Ate Mel. Yan, siya po ay nanonood mula sa Laguna. Of course, sa aking masugid na taga-subaybay, ang aking ninang na galing pa sa New Zealand, no? Si Ninang Antonieta Hilposa, ang aming pong chief clerk nung kami po ay nasa ROTC pa lamang sa Polytechnic University of the Philippines. Ang aking kasama dati sa broadcast, no, nung kami ay nasa 8th Infantry Division pa, si Kuya Ed, no, si Fred Barra ay kasama rin natin nanonood ngayon. Magandang umaga Kuya Ed.
Si Lena Aguelio, no, batch 93 ng JSES ay kasama rin natin nanonood ngayon. Kaya ora po, Ma'am Ninang Tunet, my dear Jeff, sabi niya, and to everyone, ingat kayong lahat ang mga kababayan. Okay? Si Karkar, no, good morning sir, watching from USA. Yan, nakakarating talaga tayo sa Estados Unidos. God bless you and take care. Kayo rin, lagi kayo mag-iingat dyan, lalo-lalo na sa mga nasa ibayong dagat. Ang aking mentor na si Sir Toto Bisuir, no, nung kami ay nasa Samar pa, magandang umaga po sir. At siya po ay nanonood po ngayon all the way from Camp Aguinaldo sa General Headquarters, yan, sa Quezon City. Si MJ Dait, ang kasama namin ni Sir Toto Bisuir nung kami ay nasa Samar, no, saka ni Fred Mara. Si MJ Dait ay kasama natin nanonood ngayon. Sir, sabi ni Sir Toto Bisuir, good morning Jeff, watching from GHQ with Freddy. Ayan yung nabanggit natin, no? Mga kasamahan namin yung si Fred, si MJ nung kami ay nasa Samar pa, no? Sabi naman ni Fred Mara, Sir, good morning po. Paki-shout out naman sa tropang walang singaw. Paki-shout out sa mga tropang walang singaw. Pati na rin sa personnel ng 8th Division Public Affairs Office. God bless. At God bless you more, Fred Mara. Jun is also watching with us. Okay? Huwag ka mag-alala, MJ, dahil kahit na late ka, nakahabol ka pa rin naman. Medyo mahaba-haba pa naman ang ating oras. Ano? Pwede ka pang magbahagi ng iyong mga kuro-kuro at mga informasyon dyan. Okay? At kay Jimuel Ileto, no? Sabi niya, good morning, sir. May the Lord bless you. At God bless you more, Jimuel Ileto. Kay Georgina Mahilum, no? And kay Bon Eric Pisigan, ay pareha silang nanonood ngayon. Yan ay aming makasamaan dyan sa opisina sa kabilang building, ano. Sila ay nakantabi rin sa atin ngayon. Okay? At sa lahat po ng nanonood, either doon sa mga sa WhatsApp, nag-share, no? At nagbahagi ng ating palatuntunan, magandang umaga sa inyo lahat. Saan man kayo naroroon, ay kayo po sana ay mag-iingat at huwag kayong basta-basta makitiwalang lumabas, lalo-lalo na sa mga lugar na umiiral na ang general community quarantine, ano? Sapagkat alam nyo, mas magiging risky po ang ating kalagayan kung tayo po ay magpapatumpik-tumpik no? Na sa ating pagnanais na makaalagwa, makalabas pagkalipas ng napakahabang araw ng buwan ng binilang nung tayo ay na-lockdown, no? Sa pagnanais na makapamasyal, makapunta sa iba't ibang lugar, ayan, ang ating kalsada po ay nagsasara. Napakadaming motorista ang nag-uunahan sa napakaliit po na kalsada ng ating bansa. Okay? So para po sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, ng ating palatuntunan, nabanggit ko na nga, no, ang issue, ang pinag-uusapan natin dito ay ang COVID-19 at base sa ipinalabas ng DOH na COVID-19 case bulletin kahapon, no, na may bilang na 66. As of 4 p.m. kahapon, May 19, ang DOH ay nagpalabas ng kanilang ulat na mayroong dumagdag na mga new cases ng COVID-19 na more than 200, no? 224 new cases ng COVID-19 na mayroong numero o mayroong tag na PH 12,719 hanggang 12,942. Okay? At dito po sa ating lugar sa National Capital Region ay meron pong naitala na karagdagang 174 new cases, no? At sa Region 7 naman ay merong karagdagang 17. Samantalang 33 naman na galing sa iba't ibang rehiyon sa bansa na nagdala sa kabuuang bilang ng 12,942 sa ating bansa, no? Inuulit po natin, base sa case bulletin number 66, meron na tayo sa kasalukuyan, no, as of kahapon ng alas 4 ay 12,942. Okay? At sila rin po, no, ang ating pong kagawaran ng kalusugan ay nagpalabas din po ng 114 na bagong recoveries. At ito po ay nagdala sa atin sa kabuuang bilang na 2,843. Okay? So
So, palaki rin po ng palaki ang recovery. At sa totoo lang, ano, mga minamahal na kababayan, mga kasimo, no? Sa tuwing nakakakita ako doon na nakapost sa Facebook ng mga kabayan natin na nadi-discharge sa mga ospital at kumbaga wini-welcome ng ating mga health workers, ng ating mga frontliners na nasa ospital, mga health workers, ang ating mga naka-recover, ano, palabas, no? Ni-welcome sila palabas ng ospital dahil muli silang wini-welcome sa pagpasok sa community, no? Talagang di ko maiwasang mag-goosebump, tumatayo yung aking mga balahibo at nararamdaman ko talaga yung pinaghalong tuwa, no? At excitement. At saka talagang nadadama ko yung kasiyahan ng mga kababayan nating health workers na nasa ospital. Ang kanilang tuwa na merong naisalba na naman na panibagong buhay, no? Na animong nagdiriwang, nagwawagayway ng mga lobo, ng mga tarp, ng mga streamers, no, ng mga posters para pasayahin ang kababayan natin na na-recover. So, totoo lang, talagang damang-dama ng aking puso yung kasiyahan na nadarama ng ating mga kasama, mga health workers, no? At sana mas marami pang mga kabayan natin ang makarecover sa mga susunod na araw. Nang sa gayon, mabalot ng kasiyahan ng ang ating bansa para mapagtakpan na ang ilang buwang binalot tayo ng takot sa ating bansa. Okay? At yun nga, nabanggit ko kanina, no, dahil nga sa pag-lift ng ating mahal na Pangulo ng ilan sa mga lugar natin sa buong bansa at paglalagay sa estado ng GCQ, no? Particular dito sa Calabarzon sapagkat hindi natin masyadong napapansin, hindi natin masyadong nakikita yung kalagayan sa ibang rehiyon ng ating bansa. Dito, mag-focus lang tayo dito sa malapit sa atin, itong Calabarzon sa amin, no, sa lugar namin sa National Capital Region bilang gawin nating ehemplo ng paglilift ng quarantine at paglalagay sa isang general community quarantine na mayroong mga limitasyon. Ay aba, kala mo talaga nagkaroon ng ng dilubyo sa kalsada, no? Ika-3 araw pa lamang po ng pagbubukas ng mga ilan sa mga ng access sa ilang mga kumbaga pasilidad na maaring ma-enjoy ng ating mga kababayan. Ay, aba, napakarami po ng mga naglipa ng mga sasakyan sa mga kalsada, no? Na animoy nag-uunhan na makalapag ang kanilang mga gulong, no? Sa daanan. Tanda ng talagang excited ng ating mga kababayan na makalabas, makapunta sa kung saan sa mga lugar na hindi nila napuntahan at napasyalan. Nagawa, no? Nung panahon na umiiral pa ang enhanced community quarantine sa kanilang mga lugar, no? Dito nga sa Calabarzon. Ay grabe po talaga, no? Ay parang bumabalik sa aking alaala nung panahon na nagbibiyahe pa ako ng araw-araw. Aba, kapag nawaglit ka lang ng 1 minuto sa oras na talaga na schedule mo na biyahe, ay talagang hindi ka na makakalusot, no? Mapapaiyak ka na lang na maipit ka sa gitna ng trapiko, no? Na hindi ka na makapag-perform ng iyong mga gawain na naka-schedule sa umagang iyon dahil ikaw ay naipit na doon sa gitna ng trapiko, no? At iyan po ang nangyayari ngayon sa ating mga lansangan. At hindi lamang po iyon, no? Ang mga establishments din po na kung saan na nag-open na ng kanilang mga serbisyo ay talaga po namang pinutakte ng ating mga kababayan na gusto nang maka-avail ng mga serbisyong ito. Sapagkat sa ilang mga lugar na umiiral ang general community quarantine, no? Ay kung dati po nung una pa lamang pong inilabas ng ating pong mga lokal na pamahalaan ang Q pass, no, yung quarantine pass, ay kung sino lamang po ang nakapangalan at nakalarawan doon, kung mayroong mga larawan na nakalagay doon sa quarantine pass na yan, ay siya lamang po ang pahihintulutan, no? Siya lamang po ang pahihintulutan ng ating mga otoridad na nagbabantay ng mga checkpoints, no, na makalabas at makapasok dito sa mga checkpoint na ito. Ngayon po, no, sa pag-iiral nga po ng GCQ ay medyo lumuwag na sa pagpapa-implement ng mga ito na kung saan itong Q-Pass, no, na napakahigpit dating hinahawakan ng mga nakapangalan lamang dito ay transferable na po, no? Pwede na pong ibigay natin sa ilan nating mga kasama sa bahay, no?
mga kamag-anak para sila naman po ay makalabas din, ano. Pero ito po ay ano pa rin, control measure. Sapagkat kung ilan lamang po, no, dapat ano, kung ilan lamang po ang nailabas ng ating mga lokal na pamahalaan na QPAS nung umiiral pa ang ECQ, no, ay dapat yan lang din ang dami ng mga nasa lansangan. Kasi isa lang din naman, hindi naman tayo nagpalathala ng iba pang ano ng iba pa na mga QPAS, no, na para ipamudmod sa ating mga kababayan. Ibig sabihin, kontrolado pa rin ang bilang. Dapat hanggang sa ngayon, kontrolado pa rin ang lumalabas. Sapagkat mas nakakatakot po ngayon, mga kasimon, mga kababayan, ano, mga katropa, mga taga-subaybay, ang sitwasyon natin ngayon, no? Meron nga akong nabasang meme, Meron akong nabasang meme na ito ay patungkol sa ating mahal na Pangulo, no? Nung inihayag dati ng ating mahal na Pangulo dahil nga sa pagdami ng kaso ng sa araw-araw na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa, ay idineklara niya na magkakaroon nga ng lockdown, ano, ang mga komunidad magkakaroon ng community quarantine na kung saan hindi papayagan na magsilabas, manatili sa bahay ang ating mga kababayan, no? At ayon sa meme na ito, no, nagreklamo ang ating mga kababayan. Ang sabi ng mga kababayan natin, paano kami makakakain yan, makakapagtrabaho niyan, di magugutom kami. Sabi, di ba? Talagang totoo nga naman. Paano kami lalabas yan at makapaghanap buhay? Di magugutom kami. Di ba? At nung hindi pa rin umiiral bumababa ang dami ng mga naapektuhan ng COVID, no, nagpalabas na naman ng direktiba ang ating mahal na Pangulo, no? Isa sa ilalim ng ilan sa mga lugar sa ECQ o Enhanced Community Quarantine. Ay lalo nag-alboroto ang ating mga kababayan, no? Dahil mas pinahirapan pa ang ating mga kababayan na makalabas-masok sa mga checkpoints. Kaya nung una, no, pinapayagan pa na pakonti-konti kapag magandang yung paliwanag ay sige, makakalabas-masok ka. Pero nung nagkaroon na ng Enhanced Community Quarantine ay talagang seryoso, no? Ikukulong ang mga sino mang lalabag sa mga panukala ng stay at home, no, para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Sabi pa rin nila, para nyo naman kaming sinisigil nito na anong gagawin namin dito? Mamamatay na lang kami sa gutom. Mas mamamatay pa kami sa gutom kaysa mamatay kami sa sakit na yan, sabi ng ibang mga kababayan natin, di ba? At ayan na hindi lingid sa ating lahat sapagkat halos araw-araw na ipinost sa Facebook, sa mga iba't ibang plataforma ng social media at maging sa mga interview na pinapalabas sa mainstream media ay binabahagi yan ng ating mga kababayan na naaapektuhan nitong pagsasara ng ating mga komunidad, no? Sa ating mga ibang panayam nga, no, sinasabi nila na dapat daw ay luwag-luwagan daw para nang sa gayon ay makalabas ang iba. Hindi naman pinayagan ng ating mga otoridad. At nung ito nga matapos nung Mayo 15, no, at nagpalabas nga ng pahayag ang ating mahal na Pangulo na muli, no, sa pagkakataon hinggil dito sa tinatawag na quarantine issues, no, at inihayag ng ating mahal na Pangulo na ililift na niya ang ECQ sa ilang mga lugar, no, na meron na kahit paanong bumababa na ang kaso ng COVID-19, ang graph, no, medyo nagpa-flatten na yung curve ng kaso ng COVID-19. Meron na naman silang komento, no? Ang sabi na naman ng ibang tao, ng ibang mga kababayan natin, bakit ililift ang ECQ? Baka mas lalo tayo magkasakit niyan, no? Mas lalo tayong mai-expose sa mga virus niyan. Baka lalo pa tayong mahahawa niyan at magkakanda-hawa-hawa tayo, lalo tayong magkakaroon ng malaking problema. So, iisa lang po ang ibig sabihin niyan, mga kasibo. Iisa lamang po ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, mga minamahal na taga-subaybay. Ang ating po mga kababayan ay walang kakonte-kontento, no? Kahit na anong gawin ng ating pamahalaan ay meron at meron pa rin masasabi. Kaya't mabuti na lamang ang ating pamahalaan sa kabila ng mga komento at mga batikos na mga ito. Trabaho lang, no? Walang gagawin ang ating pamahalaan kundi magtrabaho lang, whether you like it or else. Yan. Patuloy lang na maghahatid ng serbisyo publiko ang ating mga kababayan, ang ating mga
ang ating mga kasamahan sa pamahalaan, sa utos yan, sa atas yan ng ating mahal na Pangulo, no? Ito nga ang ating mahal na Pangulo, may more than his age na nga, supposedly, he is already resting, retiring for giving services because of the age, because of his condition. Pero kaysa manahimik sa bahay, sabi nga niya, total, lahat naman tayo ay mamamatay. Sabi niya, nandiyan naman tayo papupuntahan. Bakit hindi natin gamitin ang mga nalalabi ng ating buhay para ipanglingkod sa ating mga kababayan, no? Napakaganda ng paliwanag ng ating mahal na Pangulo sa kanyang paninilbihan sa ating bayan, no? Na sana ay nakikita ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na ngayon na ngayon may umiiral na pandemiko sa ating bansa, no? Instead of complaining, no, tumulong na lang tayo in our own little way. Kasi sa panahon ngayon, sa mga oras na nararanasan natin ang mga hirap nito, walang maliit, walang malaking kontribusyon, no, na maipoprovide mo para makatulong ka sa pagsugpo sa problemang ito. Kasi kung ang pera mo naman hindi naman ganun kalaki, wag natin tutularan yung mga malalaking mayayaman na mga tao na magbigay ng sobra-sobra para sa ating mga kababayan, no? Kung ano lamang ang meron tayo at may babahagi natin, pasasalamatan yan ng ating mga kababayan. Ang problema lang kasi yung ibang mga kababayan natin, no? Binigyan ka na lahat ng pera, kulang pa rin, no? Ibinigay mo na yung kanang kamay, yung kanang kamay mo, gusto hingin pa yung kaliwang kamay mo. No, binigyan mo na ng tinapay, gusto bigyan ka pa ng tubig at bigyan ka pa ng pang dessert, di ba? Ang sa akin lang naman, ang sinasabi ko lang dito, no, mabuti at mayroon tayong natatanggap na mga ayuda, na mga tulong, mga assistance, kaysa naman sa wala. Alam niyo, may mga bansa po, no, may mga bansa sa hindi ko nababagitan ang mga bansang ito, no, na totoo lang, kawawa ang kanilang mga kababayan, na kung saan yung mga bangkay nila nagkalat lamang sa lansangan. No? Ang kanilang mga ospital hindi na ma-entertain ang mga may sakit, no? Kapag ka ikaw ay infect, parang sa pelikula ba, no? Parang sa pelikula na pag ikaw ay natuklasan na meron ka ng dinadalang virus, buhay ka pa, parang sinusunog ka na. Hindi man siguro literal na sinusunog, pero nakakaawa-awa yung mga bangkay na kinakaladkad sa lansangan, iniiwan na lang basta-basta dahil hindi kayang magampanan ng kanilang pamahalaan kung paano matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pasalamat po tayo, no? At hindi man ganun kaperpekto ang mga programa na ginagawa ng ating pamahalaan, pero sa tingin ko malaking kaginawaan yan sa ating mga kababayan, no? Ayaw lang nilang aminin, pero sa totoo lang malaki ang tulong na nagagawa ito sa ating mga kababayan. Kasi kung hindi kikilos ang ating pamahalaan, lalo tayo naging kawawa. Imagine that, no? Actually, sa totoo lang, sobra-sobra nga ang nagawa ng ating pamahalaan. Hindi lang ito na-appreciate ng iilan. Okay? At bago tayo tuluyang bumalik sa ating talakayan, medyo break muna tayo, no? At magbasa lang muna tayo ng ilan sa mga kasimo natin, sa mga kasamahan nating mga kababayan natin na nakatutok ngayon, ano? At dahil baka maubusan tayo ng oras, ay hindi natin ma-recognize ang ilan sa mga katutunin lamang. Okay? Nakita ko kanina, nanonood ngayon si Kuya Tataroyong Panda sa Mindanao State University. Mapiya ka pipita, Kuya Yong. Regards po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Mindanao State University. Ayan. Pa-shoutout daw, sabi ni MJ Dait, no, kay Sir Fred Mara at Sir Toto Bisuir, no? Shout out sa lahat ng mga membro ng Stormtroopers. Yan. Kagabi meron tayong konting fellowship sa lahat ng mga Stormtroopers dito po sa CMO School. At ingat kayo sa inyo pong kung kayo man po ay makakabalik na sa inyong mga unit, ay lagi po kayong mag-iingat. Yan. Si Argeline Molina Rabago ay nanonood, no? All the way from Apalit, Pampanga. Yan. Si Ate Arcel Gempisaw ng Simos Afternoon ay kasama rin natin yung nakantabay. Si Madam Maria Rotesa Soriano is also watching with us. Sino ba itong Arabic ang pagkakasulat? By the way, kasama rin po natin siya nanonood ngayon, ano? Sa ating pong palatuntunan. Kay Madam Nida Nunez, no? Sabi niya, "Hi, hello, good morning, sir. Kindly request
The My Prayer. The My Prayer dedicated to the victims of coronavirus from NIDA. Thank you very much. Okay. Ipapatugtog po natin yan sa i-request po natin yan kay kindly request the My Prayer. And, hindi ko alam kung ito po ay awitin, pero kung ito man po ay awitin, siguro ipapakiusap natin sa susunod na programa po natin sa Jam ang pag-play po nitong awitin na ito. Okay? Ang aking ate ay nanonood mula doon sa Saudi Arabia. Sabi niya, good morning sir, God bless, and God bless you more. Si Madam Jeffy Dodado Manyebog ay nakantaba rin sa atin ngayon, no? Ang host ng Jam, Jesus and Me. Sabi po ni itong Arabic letter, pasensya na, hindi ko kasi mabasa yung text mo at hindi ko rin makita kung ano yung profile mo. Sabi niya, sir, good morning sir, ingat po parati, and God bless you more. Si Boss Nilo Tinidero ay nanonood ngayon. Sabi niya, God bless idol. Of course, ang ating masugid na kaibigan, kapatid na kasapi ng JACS batch 93, si Madam Luisa Domingo is in the house. Ayan, ha? Hello daw kay Judith at kay Jacob, sabi ni Ate Jovi. Si Sir Peter Espiliarga ay nanonood ngayon. Magandang umaga po. Sabi ni Madam Luisa Domingo, good morning Sir Jeffres Molina. Keep safe po lagi. Shout out po JSES 93 and also Antipolo National High School 97 reunited. And also to my friends and kids, Christian, EJ, and Luke. Yan. Maraming salamat po and God bless. And God bless you more, of course, Madam Maria Luisa Domingo. Si Panoy Leonard ay nanonood din sa atin, kasama natin ngayon. Si Stamp King. So si Stamp King, nung sinerge ko yung kanyang profile, ito pala ay kasama ko sa si Brother Alvarez, Kasama ko rin itong dating nag-broadcast sa Samar, Sabi niya ay shout out po sir sa 5 Aces Alvarez Brothers. Yan. Ito ay kapatid ng isa sa mga bayani ng Marawi City. Carlo Bitonio is also watching with us. Magandang umaga. And si Bravo Juliet Alpha, sabi niya, sir, good morning. Shout out sa tropa ng 45th Infantry Battalion at 1st Brigade Combat Team. God bless po. Speaking of Brigade Combat Team, happy listening sa aking kaklase dyan na gwapong-gwapo si Dondon. At I don't know kung nandiyan pa rin ang isang classmate ko si Magda at saka sino ba ito? Si Sol sa Ulda. Yan, magandang umaga at lagi kayo mag-ingat diyan, lalo't laging may bakbakan diyan sa Hulo-Sulo, lagi kayong mananalangin para mailayo kayo sa mga tiyak na kapahamakan na plano ng mga teroristang Abu Sayyaf na hindi pa maubos-ubos, Okay? So ayan, at nood lang po tayo, meron pa naman tayong ilang minuto na lalawi para po sa ating programa. Well, magdire-diretso na po tayo, magtuloy-tuloy na po tayo, para po hindi tayo mabitin sa ating pong mga talakayan. Gusto ko lamang idagdag tong ilang puntos, ilang katanungan, sapagkat nga sa umiiral na nga na GCQ, meron na ngang mga nagbukas na mga hotel at mga inns. Sa muling pagbubukas ng mga hotel na ito at saka mga inns, sa panahon ng new normal, ang tanong dito ay paano nga ba natin mapapangalagaan ang mga empleyado, maging ang mga guest, yung mga nag-hotel sa loob ng mga hotel at mga inn, base na rin sa minimum health standards na pinalabas ng Department of Health. Ito po ay dapat nating isaalang-alang sapagkat, alam nyo, hindi biro ang, di ba, pinagbawalan nga tayo dati na magtanggap ng bisita. Well, itong pagbubukas po ng hotel ay hindi rin biro sapagkat iba't ibang tao galing sa iba't ibang panig ng lugar ang bibisita po sa mga hotel na ito. So, base rito, merong ipinalabas na 10 katanungan at kasagutan ang Department of Health para sa minimum health standard. Okay? At inuulit ko po, ang ating pong impormasyon na ito ay base sa minimum health standard na pinalabas ng Department of Health. Number 1 question, sabi rito, bilang hotel guest, paano ako makatutulong? Yan, ito ay patungkol sa mga nag-hotel, sa mga guest,
Paano ako makatutulong upang mabawasan ang COVID-19 infection? Yan. No, ang sabi lang naman dyan, ang sagot lang naman dyan, number 1, no? Panatilihin lang natin maglinis ng kamay. No? Panatilihing malinis ang kamay. Kaya nga yung aming online exam nung nakaraang araw, ano, na ginagawa, no? Ibinibigay, online course na may kinalaman sa COVID-19 na ibinibigay ng bansang Australia, no? Sa mga katanungan, sa mga quizzes na pinapalabas nila, halos paulit-ulit ang sinasabi doon na kinakailangan ng hand sanitation, no? Kinakailangan ng hand healthy procedures para maiwasan ang pagkalaganap ng COVID-19, no? Number 1 nga, no? Laging panatilihin daw. Sabi ng DOH, panatilihing malinis ang kamay. Sabi rito, hugasan ng kamay gamit ang sabon, tubig sa loob ng 20 segundo o higit pa, no? At yan bata pa tayo, tinuturo na ng paano maghugas ng kamay, di ba? May mga pag-ganun-ganun pa, no? Ganun. Hindi lang basta parang bisik-bisik lang, no? Nang sa gayon, matanggal yung mga dumi doon sa mga nagsingit-singit doon sa ating mga daliri, no? Now, kung wala daw sabon, pwede naman tayong gumamit ng alcohol o kaya ay hand sanitizer na mayroong 70% alcohol content. Okay? So malino po, no? Hindi lang basta hand sanitizer. Kinakailangan daw ng hand sanitizer na mayroong 70% alcohol content. Nang sa gayon ay talagang sigurado tayo na mamamatay po itong mga virus sa ating mga kamay. Then yun, iwasan pa rin natin lagi ang paghawak-hawak daw sa mga kalalakihan. Hindi, biro lang, no? Sabihin, men na sinasabi, mag-ingat tayo, wag daw actually ako sanay nga ako humawak sa sa mukha ko, yung mag-ingat tayong humawak sa ating mata, no? Sa ating ilong, sa bibig, no? Sapagkat diyan daw na ipapasa yung virus. Yung men, mouth, eyes and nose, no? Yun daw yung sinasabing may, hindi yung kalalakihan, talaga biro lang 'yon, okay? So yun, number 1 yun sa kasagutan kung paano ka makakatulong para maiwasang mapalaganap ang sakit na COVID-19 sa loob ng health at mga INS. Ikalawa, mga kasimo, no? Ang kalawang kumbaga FAQ na ipinalabas base sa minimum health standard ng DOH. Bilang guest, paano mababawasan ang pagkakaroon ng paikisalamuha sa mga taong posibleng mayroong COVID-19? Ayan. Patungkol pa rin ito, no, sa isang guest, no? Paano daw mababawasan ang pagkakaroon ng paikisalamuha sa mga tao posibleng mayroong COVID-19? Ang sagot po ng DOH, limitahan ang paglabas kung hindi kinakailangan. Yan din naman ang panawagan sa ating mga kababayan, no, kahit na naka-lift na yung kanilang quarantine implementation sa kanilang lugar. Kung wala ka lang din naman gagawin sa labas, ay gusto mo lang ay lumabas, wag na lang para hindi ka pa makadagdag ng unang-una ng sikip ng trapiko. Pangalawa, at hindi ka pa makapagpalaganap ng sakit, ano? Panatilihin ng physical distancing o pagkakaroon ng 1 metrong distansya sa iba pang mga guest o staff. Para sigurado, base doon sa impormasyon, doon sa kurso na kinuha namin sa online course galing sa Australia na may kinalaman sa COVID-19, dapat minimum of 1.5 meter ang layo mo doon sa kasama mo doon saan man kayo nagkakaroon ng maliit na pagtitipon, no? Iwasan daw doon lalo na sa guest, no? 1.5 mas sigurado na para maiwasan natin na makapag-share tayo ng ating mga droplets. Umiwas sa mga lugar na maraming tao sa loob ng inn, no? Lalo na I believe kahit magbubukas yung mga hotel ngayon, pinagbabawalan na yung mga buffet, no? Bawal pa rin po yung mga buffet sapagkat yun po ay talagang malaki ang pag-asa na malaki ang posibilidad, no? Hindi pag-asa, sorry. Posibilidad na makapag-share tayo ng ating mga droplets. Okay? At lastly, ganang wala na rin naman tayong oras, ano? Ang pangatlong tanong na ipinalabas ng DOH base sa minimum health standards, paano mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection, no? Paano daw mababawasan ang pagtagal ng COVID-19 infection? Okay? Ang kasagutan po dyan ng DOH, kinakailangan ipacheck ng mga guests ang kanilang temperatura
bago pumasok sa loob ng Hotel Inn. Tama nga naman, no? Kahit naman noon pa lang, umiiral na ito kahit dito sa atin, sa amin, no? Laging halos from periodically, chinecheck ang aming mga temperatura para masiguro na tayo ay ligtas sa anumang infection ng virus. Ibigay ang kumpletong impormasyon kasama ang pangalan, contact details at address sa pag-check-in. Sapagkat makatutulong ito, no, para sa pagko-contact tracing kung kinakailangan. Dito sa amin sa Philippine Army, every afternoon, no, nagpipila po tayo ng parang daily report, no, para po in kaso na magkaroon ng kaso sa mga unit namin, madali po nating matitrace yung mga taong nakasalamuhan natin sa araw na nagdaan na yon, no. Kaya napakalaking bagay ng mga form na pinipilapan po natin. And maging tapat kapag tinanong sa lugar na pinuntahan at nagdaang mga paglalakbay, no? Of course, yung mga guests, kung tatanungin saan po kayo nanggaling, maging tapat lang po tayo para masiguro natin na in case na tayo po ay magpositibo, ay matitrace po yung mga tao at mga lugar na nakasalamuhan natin. And pinakauli, mag-log in tuwing gagamit ng amenities ng Hotel Inn, no? Mag-log in. So meron naman diyan mga logbook o minsan mga digital lang kung kayo ay kukuha. Halimbawa, pinahihintulutan na kayo ay mag-swimming, no? Kung meron man mga limited na mga leisure area na kinakailangan mag-log either manually or digitally. So kinakailangan pa rin talaga siguruduhin kayo ay nakalag doon sa mga bagay na yon para madali po tayo matrace. Okay? So ayan po yung mga kasagutan sa ilang mga questions na FAQs, no? Na pinalabas po ng ating pong kagawaran ng kalusugan hinggil po sa minimum health standards. Okay? So bago tayo tuloy magpaalam sa ating pong sahing papawid, nais lang din po natin ipaalala muli sa ating mga kababayan na dito po sa National Capital Region ay umiiral pa rin po ang enhanced community quarantine sapagkat marami pa rin pong kaso ng mga kaya nga kita nyo naman kanina sa ating bulletin na galing sa DOH talagang patuloy pa rin po na meron tayong nakikitang mga lumalabas sa mga panibagong kaso ay meron pa rin po, patuloy pa rin pong umiiral ang mga programa po ng Philippine Army sa pamamagitan po yan ng Civil Military Operations Regiment. Ano po yun? Yun po yung mga libreng sakay para po sa ating mga frontliners, no? At dahil wala pa po tayong mass transportation na iiral dito po sa National Capital Region, ay patuloy pa rin po ang serbisyong libreng sakay ng ating pong Civil Military Operations Regiment, no? Yung mga ruta po niyan, ayan po ay meron po diyan sa EDSA, meron sa San Jose del Monte, sa Masinag, diyan sa Antipolo, no? Meron sa St. Luke's Medical Center, meron din sa Pasig, sa PGH, meron din po meron din po doon sa may Top Avenue Connecting Monumento at saka doon sa Monumento EDSA route. Yan. Yan po yung ilan sa mga ruta na kinakantakan po ng CMO Regiment, ng ASCOM at saka ng HSG, no? Ng Headquarters and Headquarters Support Group, CMO Regiment, Army Signal Regiment at saka ng Army Support Command para sa libreng sakay. Okay? Antabayanan nyo lamang po yan para po kayo ay mabinipisyuhan ng mga libreng sakay na ito. Okay? At patuloy pa rin po ang isinasagawang repacking ng mga relief items para po sa ilan sa mga benepisyaryong mga pamilya na binigay ng mga ilan sa ating mga mabait na mga donors. Ayan. Okay, yan po mga minamahal na mga kasimo ang ating mga impormasyon pinag-usapan ngayong umaga. At bago tayo tuloy ang magpaalam sa ipapawid, nais ko pong batiin ang aking mga mahal sa buhay, ang aking may bahay na si Judith at ang aking anak na si Jacob, kasama ang aking mga magulang, no? Na si Nanay Tela sa Batangas, no? San Jose, Batangas, at si Nanay Flor sa Antipolo City. Sa po ng aking mga kapatid, mga pamangkin, mga hipag, at lahat ng aking mga kamag-anak. Yan. At nais ko ring batiin ang lahat ng mga kasapi ng CMO School, ang aking mga faculty members, no, teaching and non-teaching staff, maging sa mga taga CMO Regiment na pinamumunuan ng aming pong butihing Regiment Commander na si Colonel Arvin Lagamon. At sa lahat ng mga viewers at sa mga chatters, sa mga nagbigay ng ating mga mensahe, no,
At maraming salamat. Habulin lang natin yung iba, no? Bago tayo dire-diretso na talaga magpaalam sa Papawid sa mga hindi ko pa nabanggit. Yan. Si Jose Maria ay nanonood ngayon. Si Arcel ay patuloy na nanonood sa atin ngayon. Si Egor Alakdan, sabi niya, good morning sir, ingat po lagi. God bless from Public Affairs Class 40 ng 2020. Thank you. Ingat kayo lagi. Si Bongski Bang, good morning sir, sabi niya, watching from Negros, the student of PA Class 28, 2015. At WAOTT Class 2, 2018. Proud to be a CMO professional. Yan, God bless. And God bless sa'yo. Si Bandido Ako Reborn is also watching. Pabati daw kay Ate Reggie, sabi ni Priscilla Gadiano Molina. Shout out din daw kina Ate Reggie, Kenneth at Mirasol. Sabi ni Ate Joby. Okay. At sabi naman nila Independencia Filipinas, glad to well inform the public. Okay, thank you very much po. Okay, Kiana Ambay, sabi niya, keep safe po, Tito Rex. Sabi naman ni Romy Andres, classmate ko, no? Si Romy Andres ay nanonood ngayon. Magandang umaga, Bok. Naimbag na bigat. Yan, mga Ilocano kong classmate. At ang aking pinsan ay nanonood, no, mula sa Teresa Rizal. Ayan. At of course, maraming salamat kay Corporal Vincent Maranya, ang nakasama ko ngayon sa ating programa, katuwang sa ating technical Prince Tokins, sumabol. Si Prince Tokins, ang gwapong-gwapong classmate. Okay? At muli po namin kayo iniimbitahan sa susunod pong sa araw po ng Biyernes, no? Sa ganap po ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po yan sa 101.5, The Torch FM, at sa Civil Military Operations School Facebook page. Wag po kayong aalis, patuloy po kayong mantabay sa ating programa, mamaya pong alas 9:30 para makasama naman po ang aming pong resident pastor. Ayan. Na si Captain Mary Jeff Di Maniebog para po sa programang Jam, Jesus and Me. Yan. Of course, wala pong sawang pasalamat sa lahat po na nakantabay sa ating mga kababayan. At mga kasimo, ito po si Major Jeffrex Molina at ito po ang Orsisimo. Maraming salamat po, and to God be the glory. Matagal na